Welcome to the Welcome Welcome to to Soul the the Taco Dialogue. dialogue. Farm. where there's a story in every ripple. Super excited na ako, guys. Are you excited for our first episode? Yay! Yes, Yes. yes. So finally, we will be able to record na yung pinaka first ever episode natin. So medyo struggle lang, no, kasi parang I think everyone encounters mga technical difficulties, etc. Pero we've been doing this for like how many months na, 'di ba? For work. So every week we meet up talaga online and then we talk about so many things and then finally now meron na tayong podcast. Super Yes. excited! Super Finally, excited! Yes. Oo. after long discussions. Yes, sobra. So since this is our first episode, I think dapat medyo mag-hi muna tayo sa ating viewers. Hopefully, hindi lang family members natin yung manonood, di ba? And friends. O, at saka mga friends natin. So, siguro Mhm. a little mag-hi-hi lang tayo. So, we have Journey. Hi! Hi. Ganun daw ako, di ba? Si Anna. Hi. Jermaine. Jermaine. And then we have Mommy Chicks. Hi. And of course, si Drew. Kaway-kaway. So, dapat kasama ata natin si Mira today. But I think sa next episode, magjo-join na siya sa atin. And si Tita Ann will join our next episode. So, alam niyo, may napansin pala ako sa atin. Parang meron tayong common denominator. Denominators. Kasi di ba lahat tayo parang ex-BPO. I mean, nag-work tayo lahat sa BPO. Right? Tapos lahat tayo for parents. So, ayun na si Mochi. Kita natin si Mochi. We have a Hi, special guest. Mochi. Hi, baby. Mochi. Cute, So cute. pretty. Siyempre, meron din akong cameo. O sige, hi ka na, baby. Okay, you stay with daddy now. Yes. Okay, there's Mochi. You'll see Mochi later. There's Soya. Hi, for soda. It's thundering, so she wants Ay, you si to pick Soda her pala. up. Soda. Okay. Soda. You stay there now with daddy. Go, go. Yeah, sweetheart. Okay. And then, lahat tayo night owls. Right? Mhm. Tapos, lahat tayo gustong Siyempre, meron din akong baby doon, diba? O, ayun o, may lumulusot o. Hi, Chichi. Chichi. No, ang cute lang talaga. Chichi. Tapos, Ay, marami tayong chichi. We have Mami Chichi. Mami Chichi. Journey's friend Chichi. ay, Yes. And then now I have Mochi Ay, oo Chichi. nga. Dagdag And your yan sa Chichi. common din. Dapat bumili din ng dogs, ng puppies si ano. Si Sino? Anna. Tapos ininame din niya ng Chi. Ganon. Hindi pa siya Ay, ready. Di mo muna. Di mo muna ready. Hindi pa ready. Di pa ready. Di pa ready. It's okay. Di pa Tapos, ready ang puso ko. That's Yep. okay. Darating tayo dyan. Tapos, Mhm. parang napansin ko din, lahat tayo gustong mag-diet. Common denominator din natin na gusto mag-diet. Pero, si Jermaine, Pero pumapayat kay na. Mami Chicks yata yun. Oo. Kasi forever slim Oo, na si Mami Chicks, di ba? Kasi I know, kaya na right? siya. Yes. Correct. Tapos, I think lahat din tayo mahilig din mag-travel. Right? So, anyway, I'm super happy na finally we'll be able to start with our podcast kasi madami naman talaga, since we posted it sa Facebook, ang dami na rin nag-a-ask kung kailan tayo mag-e-air, ganyan. So, I think medyo marami na tayo, more than 10 followers na rin tayo sa Facebook. Diba? Grabe. So, dun sa first topic natin, kasi we really want to make it special. So, it's a 3-part episode about love. It's about love. So, sa first natin na discussion, parang I think magandang i-discuss natin yung parang ligawan. Mhm. Parang yung noon tapos ngayon. Yung from before to now. Is it swipe left on romance? Meron bang changes? 'Di ba? So, try nating i-recall kung ano yung mga
yung mga bata-bata tayo, noon may mga naliligaw sa atin or may mga friends tayong guys na nanliligaw. So, ano ba yung mga naaalala nyo ng mga times ng nililigawan pa kayo? Or may mga kapatid kayong nanliligaw? Ano ba yung mga nare-recall nyo nung time na yon? Ako hindi kasi ikaw ligawin ng mga times na yan eh. Nagkaroon ako ng boyfriend. 20s na ako eh. Oh, So parang hindi ako makarelate. Pero Yes. parang Likewise, late bloomer yeah. na eh, no? Mm-mm. Late bloomer na eh. Pero nung ligawan nung time na yun, Diyos ko parang hindi ligawan na yung tipong katulad ng iba na nag-run ng super long kasi parang sa akin saglit lang eh. Umuuna ako. Ang kulit kasi. Ang kulit kasi Tagal na nagantay eh. 20s na eh. Sumuo na. hindi. Nakulitan kasi ko eh. Sabi ko, ba to? Ang kulit. Sige na nga, uuna nga. Manahimik na. Yun. Ganun, oh. Kasi, ayoko kasi nakukulitan ako eh. So, parang 23 yata ako nung yung first boyfriend ko. Tapos, super kulit. As in, hindi ko, parang alam mo yung lagi na tinatanong ko everyday kung pwedeng maging kami na. Tapos everyday, sinusundan ako kung saan ako pumupunta. So, oh my God. Pero ano yung mga effort? Ano yung mga effort na ginagawa niya? Tinatawagan. Kasi di ba dati parang landline, or sinusulat-sulatan ka ba niya? Kasi hindi naman tayo ma-social, wala pang social media. Actually, diba? Nung time na nun, kasi 23 na ako, may text na, may cellphone na. So, text at call. Ay, okay. Tapos, nung time na, kasi late bloomer nga, si Ante, di ba? 23 eh. Tapos ngayon, baka naman ayaw mo lang marinig ng parents. Kaya sinasabi mo, late bloomer ka. Hindi talaga. Late bloomer talaga ako, promise. Tapos ngayon, ang effort is like, nagtatrabaho na ako no that time eh. So, nakilala ko siya sa birthday ng anak ng katrabaho. Doon niya ako nakilala. Nung day na yon, nag-ask na kagad siya na ihatid ako sa bahay namin. Sabi ko, talaga po. Parang di ba? Parang, nakipagkilala. Alam mo yung hinatid niya ako doon sa kayan. Sabi ko, hindi mo na kailangan, marunong mo na umuwi. Pero hinatid pa rin ako kahit ayoko. Tapos ngayon, since nakakilala siya ng katrabaho ko, pag meron akong pinupuntahan na branch, basta may trabaho ko na pinupunta ako sa branch, tapos nag-check ako ng mga items, nalalaman niya kung nasan ako kasi sinasabi ng katrabaho ko, kaya sinusundo ako pag uwi. Or inaantay ako hanggang sa pag-uwi ko. Meron siyang kakonsyaba. Yes. Kaya sa parang hirap na hirap ako. Sabi ko, hirap na hirap akong, alam mo yung taguan, hirap na hirap akong, iwasan, and so on. Pero may na-build ng feelings. Kasi hindi mo naman sasagutin kung nakukulitan ka lang, diba? Siguro sa effort siguro. Sa effort din siguro na lang. Yun siguro. I-reveal na natin yan. Is there a letter? I-reveal. Bawal pala ang reveal. Hindi naman sa bawal, pero alam naman ng parents ko yung kung sino yung first boyfriend ko, na kapatid ko, na ibang mga friends ko. So, it's okay. Alam nila yun. Kilalan. Kumbaga, nagkilala sa parents nung nanliligaw. Hindi, pinakilala ko nung boyfriend. Kasi nga, di ba, hindi nga long period yung yung courting, di ba? Parang saglit na. Sige na. Oo, parang piling ko hindi siya matagal. Oo, okay. Siguro mga ilang buwan lang siguro. Hindi ko na matandaan eh. That's way back na kasi. Alam mo na si Ante, nagkakaedad na, meron ng meron ng mga, nakalimutan ko na. Charet. Pero, na-experience nyo din ba yung mga love letters? As in, yung sinusulat sa Pape Melrose or sa mga magazine? Kasi ako dati, naalala ko, sa magazine, ipupunitin mo siya. Tapos susulatan mo, meron pang way na pagsulat na parang
pag ganon, tapos igaganon, tapos susulat, tapos igaganon. So when you read it, pag ganon-ganon, hanggang sa pumunta sa Effort. pinakagitna. Effort. The Yes. effort. May ganon, effort. Tapos minsan sa chocolate wrapper, ganyan. Tapos meron pa yun, alam mo yung, Rapper na lang siya pagdating sa'yo? hindi, alam mo yung chocolate. Oo, I don't mas think naman yung ma-appreciate ko chocolate. yun. May chocolate. Pag open, May pero chocolate. hindi na nakadikit. Pag in-open mo, nandun yung letter. Akala ko rapper na lang pagdating sa'yo. Kinain pala yung chocolate. It's the thought that counts daw. Yeah. I know. Colorky yung rapper. Buti lang sinama yung chocolate. Tapos meron pa, di ba, yung parang paper. Tapos sinusunog yung dulo. Na-experience nyo ba yun? Yung may ganong Oo, may letter. ganun nga. Uh-huh. Diba? Grabe, madaming mga ways diba? Tapos yung mga telebabad, yung actually parang gato siya, demo natin. Yung ganito, diba? Yes. Tapos tutulog kang ganon, ganyan. Telebabad kayo, tapos, sleep ka Actually, na. kayo na lang kilala kung may landline. Kaya, nagulat ako meron sila. Wala kayong landline ngayon? Meron akong landline. Sorry, meron akong landline. Ganyan, no? Sa amin, pinaalis ko na kasi kami may landline. Wala naman natawag. So, sayang lang yung ano. Actually, very True. seldom na nagre-ring ko. Yeah. Ano, no? Oo, kasama sa internet. Yun din sa akin, kasama sa package, yes. Correct. Tapos sa amin ang tumatawag, kadalasan yung tita ko, kapatid ng mama ko. Nagchichikan sila. Reminder call to pay. Pero ito talaga, it brings back so many memories, guys. Kasi naalala ko, yung mga ligaw-ligaw days. Yung, tapos type mo yung guy, kunwari. Type mo yung guy, pala kunwari, type mo yung guy. Tapos, kumain ka na ba? Ganyan. Tulog ka na, hindi ikaw na. Una ka na, baba mo na yung phone. Di ba, meron akong demo? Tulog ka na, ganyan. Tapos sabi ko na, parang sige na. Tapos ang sakit-sakit na yung ears mo kasi nakaganon ka sa pillow, ganyan. Yeah, for a long time. Yeah. Pero dahil type mo yung guy, kahit yung ears mo, ganyan. So, sino sa atin yung mga naka-experience na ganyan? Di man pwedeng ako lang, right? Ako lang? Baka ikaw lang. Ako wala experience na ganyan, pero meron akong ginawang ako yung tulay. Alam mo yung uso pa dati yung three-way? Since hindi pwedeng tawagan ni guy, si girl directly, dahil kasi baka makasagot parents, bawal, di ba? Kasi high school pa high school pa kami nun So, ang gagawin, ako ang three-way, ako ang daan. Ako ang tatawag, tapos tatawagan ko yung isa, pag nandiyan na, three-way call. So, ako, lang. Pag naka-three-way kang gano'n, tapos ibababa mo na. The whole time na dun sa call. Di. Pwede ba mag-i-end Pag binaba mo yun, mag-i-end yung call. Mag-i-end yung call. Oh my Operator God. ang peg niya. Grabe yung pagka-bridge. Operator ang peg ko. Oo. Saan yung kikinig ka? Hindi, tag nito. Lapag-lapag lang. Mawawala naman yung pag binaba na nila. Okay. Operator siya. Pero yung phone nyo, pag tinawagan, busy. Oo. Yes. Okay. Nagkatuluyan Naging sila, yes. Saturday, once more. Ang galing kong tulay, di ba? Hanggang ngayon? Success naman pala. Hindi. Siyempre, high school. High school lang? Okay. Si Drew, gusto kong i-ask kasi syempre siya lang yung guy sa atin here, diba? Kung paano siya ano yung yung ligaw-ligaw mo? Dati. Ano? Mahina ka, Drew. Ayan, okay na. Oo. Galit. Magpalakas ka kasi, Drew. Chalet. Sundo, hindi na hatid sundo. Hatid sundo. Effort. So, anong age ka nag-start? Anong age ka nag-start manigaw? Late college bloomer na. din. Late bloomer.
Uh-uh. Puppy love. Pakit-pakit lang yun. Uh-uh. So, ang sa guys, malalaman mong gusto mo yung girl pag sobrang makikita yung effort, no? Yung effort na parang hinahatid, yung may time talaga. Kasi parang ngayon, 'di ba? Well, sa ngayon kasi effort na sa kanila yung magme-message. Kasi 'di ba meron ng Messenger, andyan yung Viber, WhatsApp, ganyan. So message na lang, yun yung effort nila. Pero sa atin, majority kapag gusto mo yung person, yung effort mo, yung actions mo, talagang na-extend. Like yan, si Drew, naghahatid sundo. So just imagine, di ba? Tapos, si Ana naman, parang para sa friend niya, para magkatuluyan yung dalawa niyang kaibigan. She'll stay long sa phone. Yung mga ganong eksena. Or gagawa ng letter, ganyan-ganyan. So siguro tayo kasi hindi natin alam, pero baka mamaya, meron din mga bagong generation ngayon na ganun pa rin naman yung ginagawa na super effort, right? Pero balikan natin yung sa mas matanda sa atin. Like ako, naalala ko, lola ko, kinukwento niya, nung nililigawan daw siya ng lolo ko, talagang buong pamilya nililigawan at may harana. Alam niyo ba yung harana? Oo naman. Yeah. Oo naman, ikaw. Talaga. Sure. Akala ko kasi alpha kayo, hindi niyo alam. Kwento din nila yun eh. Kinakwento din nila yun eh. Oo. So, baka yung generation ngayon, hindi na nila alam yung harana. Yung harana, yung parang, as in basic na may gitara. Tapos, ang scenario is sa bahay, sa tapat ng bahay, si girl, bubuksan ang bintana, manonood, habang ang lalaki ay tumutugtog, kumakanta with the gitara, minsan pa nga kasama yung barkada. Ganun yung peg. Tapos meron pang naniligaw na yung mag-i-give ng tubig para sa family, mga ganong eksena. Ano mga nasa-share sa inyo ng mga lolo-lola nyo, mga ligaw-ligawan factor dati? Oo, yung mga magsisibak ng mga kahoy, pang ano nila, diba? Tapos, ihahatid sundo sa palengke, mga yung kasama yung nanay, tsaka yung nililigawan, kailangan hatid sundo, ganyan, tagabuhat ng kung ano-ano. Correct. Super yung mga kwento nila noon. Super effort. Yes. Tapos ngayon, parang dahil meron ng mga online dating apps, do you think it's easier? Kasi di ba, like ako, hindi ako masyadong familiar sa mga online dating apps, pero parang ano ba yung mga like swipe left, swipe right? Di ba may mga ganon? Anong dating app yon? Tinder. Oo, di ba? So parang ako ang understanding ko doon, parang may advantage din naman siya kasi right there and then makikita mo na kaagad kung magma-match kayo in terms of your personality. Kasi di ba parang ganon. Recent na yan eh. Like yung online dating game, or not the game, but the online dating sites, I don't think it's really meant for high schoolers or younger. Yes. You should be over 18, I think, para maka-join ka. Right. Kasi it's more on like meeting people na, syempre, hindi mga strangers lahat, diba? So, pero, aminin naman natin talaga, ang attraction nagsisimula talaga sa physical appearance, right? So kung hindi mo bet, edi swipe left, just keep on swiping until you find someone na attracted ka physically. And once you're attracted physically, then dun na mag-start na getting to know or whatnot, dun na papasok yun. So yung online dating sites, para yun sa mga taong walang time na makihalubilo sa ibang tao, you know, like lalo na kung kunyari work from home ka, you don't really get to go out, or you're not a party person and you don't like doing stuff outside like drinking or smoking, so might as well find someone online na parehas kayo ng hilig or gusto. Correct. So, I think ako naman parang kasi may friend ako na nagkwento sa amin, guy siya. So na-meet niya yung girl sa dating app. Di ko na siya pangangalanan. Hindi ko siya pangangalanan. Pero na-meet niya yung girl sa dating app. Tapos
filtered eh. Kasi uso na ngayon ng mga filter, di ba? Yeah. So, filtered ka, ganyan. Oh, promise. So, filtered talaga siya. Parang alam ko na yung kinakalabasan niya. Eventually, video calls na. Pero, filtered pa rin. Filtered pa rin. Siyempre, na-realize na lang niya to nung time na nagkita sila. So, nung nagkita sila, parang ang laki nung difference. Actually, hindi lang talaga yung face ang na-filter, pati yung katawan. Yung body. Yeah. Yes, so, it's more like catfish. Ganun yung dating. Parang ganun yung nangyari, di ba? So, parang yung mga iba naming guy friends tuloy, sinasabi nila, parang ngayon daw, bago magligaw sila, better na ang date nila is swimming. Parang, pati yung makeup. Yeah, kasi yung ibang grabe ang waterproof na. Pero may waterproof na. Yeah. Sure. Pero syempre, loko-loko lang yun ng mga guy friends namin, di ba? Hindi naman like porket ganun, lahat physical na. Pero talagang nangyayari yun. Kasi before, di ba, like mga panahon natin, wala namang mga ganyan-ganyan eh. Parang kung gusto mo yung person, may it be dahil sa looks or dahil sa personality, makikita mo kaagad. Kasi kikilalanin mo, pupuntahan mo, ganyan. True. So, malaki talaga yung difference somehow. Although, ano ba yung mga advantages ng mga ganyan na ngayon na may social apps na dating apps or whatever compared to sa mga dati? Ano ba yung mas exciting sa tingin nyo? Like kayo, 'di ba? Mayroon kayong mga pamangkin na mas bata sa atin or mga anak-anak natin. Syempre you cannot really compare 'di ba? Pero syempre it has its own advantages and disadvantages. Correct. 'Di ba? Diba? Like dati, sige, parang we're on the, example na lang, you're on the phone the whole day, the whole night, ganyan. Ngayon naman, it's really just texting. Puro gano'n na lang. Tapos, yung love language natin dati is yung talagang may action, like pupuntahan mo. Diba? Ngayon, parang mag-send ka na lang ng emoji. Mapapakita mo na you really like the person, 'di ba? Yung very simple. Kaya lang ang hirap i-compare kasi dahil sa kanila, yun na yung nakasanayan nila dahil nandito na yung technology. Yeah. So, kayo, like let's say if you're given a chance na tipong maibalik yung dati sa ngayon, ano preferred nyo? Ano mas exciting? Ano sa tingin mo mas nakakakilig? Well, for me, I think ngayon. Okay, I mean, yeah, there's kilig kapag binibisita ka or whatnot. Pero it's hard to explain kasi ako talaga ever since when I was like younger or when I was like in my teenage years, hindi talaga ako naniniwala sa idea ng courtship. Okay, hindi I mean, yeah, you exert effort, pero pag ako kasi parang pag gusto kita, pag ayaw kita, I won't even give you a chance to court. Parang ganon. At I'll make you aware right then and there na wala, na hindi tayo talo. Parang ganon. So, friends lang tayo. Ganon, yun na yun. Tapos, don't make it awkward to push it na hindi baka kaya. Alam mo yun, yung kasi dahil sa perseverance or whatever, hindi Pag wala talaga, wala. Pag walang chemistry, hindi talaga siya, hindi siya mag-spark. Alam mo yun? So, pag type kita, lalaki ka, so yeah, why not? Give it a try. Parang ganon. And then we'll see kung compatible tayo and it's not just physical appearance or attraction. Parang ganon. So, yun. Tapos, nung younger years ko kasi ang weird kasi meron kang mga crushes na akala mo ay ito gusto ko to parang ganon. Tapos pag naging parang kayo na wala alam mo yon. So parang very short-lived lang yung yung relationship. I wouldn't even call it a relationship. So yung relationship ko na I would consider yung mga nasa 20s na ako. Parang ganon. So yun. And then syempre mention ko na din yung husband ko na meet ko online. Right? Syempre yung
Yeah, na-meet ko online. And then from there, I alam ko na, oh, okay, I like how you look, I like how you present yourself, I like how you talk. And then, we spend time. And then, hindi, dahil nga, syempre long distance relationship, hindi ibig sabihin na wala siyang time to fly to the Philippines every now and then. Kulang yung effort. Hindi ganon. It's more like the effort na kasi yung time difference, he always makes time na, oh, I wake up at this hour kasi ganong oras ako gising. Parang ganon. So, yun yung effort. Nandun yung effort. Yeah. So, tapos kapag hindi lang naman basta text. Yeah, text kapag tulog ako, tapos ito-text ko siya pag tulog siya. Pero during the time nagising kami, magkausap kami or magka-video call kami. So, I think the convenience is there like 100%. So I would say ngayon with the technology today. It makes it a lot easier. It makes everything easier. Yeah, lalo na sa mga long distance relationship. That's true. I think talagang sa feelings lang naman, 'di ba, in terms of how genuine you are, 'di ba? Parang ganon. Yeah. What about the other girls? Tsaka yung, di ba, yung ligaw-ligaw, kasi hindi naman importante na basta pag nililigawan ka, nandun lang yung kilig eh. Kasi like up until now, si hubby, he makes every special little things na nakakakilig, parang ganon. So yun, hindi lang basta sa ligaw yun. Correct. And then, parang ako din feeling ko, parang importante din na kahit na kasi sa una palang part, ligaw-ligaw, best foot forward, di ba? Yeah. So, tapos pag naging kayo na, nandiyan na yung nakakalimot, nawawala na. So, ako naman, personally, I don't believe in long courtship. So, parang kapag gusto ko, yung guy, and mutual naman yung feelings, parang minsan nga, at a fault, alam mo yon kasi minsan parang dahil gusto mo na, nakakalimutan mong mag-background check. Yes. Okay, pero kailangan kasi may background check, di ba? Yun yung nire-remind natin ng mga parents natin na kilalanin muna. Kaya, like my mom and my dad, sobrang strict kasi talaga sila eh. So, parang gusto ng mom ko, kinikilala muna yung person. And ine-explain niya sa akin dati na parang, kaya yun yung importance ng long courtship kasi makikilala mo yung person and then madidevelop yung friendship, etc. Ako naman, parang feeling ko, hindi rin naman talaga sinasadya. Yeah, why not long courtship, diba? Pero, if the feelings, nandun na yung feelings and of age naman kayo, diba? Tapos, napakilala mo naman sa family, sa parents, all good naman, hindi naman wala naman mga red flags whatsoever. Bakit nyo pa patatagalin? Diba? True. Kasi, long or short courtship, if it's gonna work out, it's gonna work out. If it's not, then it won't. Diba? Exactly. Saka meron kayong iba na ang tagal taon-taon nagligaw-ligaw tapos naging sila months lang, parang ganon. Mas matagal pa yung courtship kesa nung naging sila. So, why waste your time kung talaga? Correct. Diba? Speaking of mga long... Sa ibang tao, mag-workout siya, nakilalanin yung Pero hindi lahat ng mga kinilala mo, will be there with you for the long run. Hindi. Right. So, true. And we have to what do you call this? Consider the fact then na we change as we get older. So yung kung ano yung mga favorites natin today might not be our favorites in the next few years. So tama yan. Correct. At saka even yung pag sa ligawan stage, like 'di ba, iba nga best foot forward and usually hindi mo naman maano lahat. Parang tamang dude ka lang. Pero, di ba, by experience, parang best foot forward and then, pag kayo na, parang lax na. So, parang, dun mo talaga makikita yung true na nature or yung ugali pag kayo na. So, parang, parang hindi din maganda. Parang, thinking back, hindi din maganda for me, yung long, kasi parang, courtship. Yeah, kasi you never know. Kasi kahit nga na naging kayo na as boyfriend or girlfriend, you don't see everything, diba? Yeah. You will only find out once you are together. So, correct. There's really no guarantee kung long courtship man siya or short courtship.
as long as may isa sa inyo na hindi authentic, diba? Correct. Yeah, there's still no guarantee. Totoo yan. Para sa akin, why waste time kung either way? Di ba, parang nag-ano lang kayo ng hindi mo pinapakita Ayun yung authentic time. self mo. Yeah. Yep. Yes. So, ano yung mga exciting parts ng courtship? Like, yung personal na talagang na-experience nyo na parang, ang sarap gumising sa umaga. Ganong level. Diba? Ano ba yung mga, kapag binabalikan-balikan natin, ano ba yung nakakatuwa? Na, kasi minsan parang yun din yung kino-consider mo why you don't wanna wait too long para sagutin yung person, diba? So, ano yung naging deciding factor? Ano ba yung ginawa? Yun sa feelings mo lang ba yun? Or ano bang mga actions? Freebies, mga palibre. Totoo, kasi office mate ko si Jay dati, diba? So, yun, lunch, yan. Free Starbucks, mga ganyan. Nilulook forward ko yan. Nakakatipid ako. Gusto ko yung freebies, Yeah, oo. Ayun. Masarap yung freebies, Yeah. Yung iti-treat ka sa labas, di ba? Daming Oo, yung libre yan. Ayuda. Yeah. At saka yung before, meron akong co-worker din na magugulat ako pagdating ko sa work, meron ng naka-ready na coffee or may lunch ka na, may coffee ka na. May pa-breakfast na donut, croissant or whatever, mga ganun. Nung nilagay, kumaga in-effort, that's may maliit na note ng mga good morning, mga pa-cute na mga ganun. Post-it. Mga post-it, diba? Mga pa-cute. Oo, parang pa-cutie, cute. Tapos hindi nakalagay pa nga yung name, mga ganung echo. Cutie, diba? Parang kilig yung mga ganun. Yan. Parang may sinishare din si Drew. Diba? Diba? Super effort. OMG. Uy, teka lang, dahil niyabang ni Drew yung sinigang na baboy, gusto kong matikman yan. Yeah. Pag uwi ko, ha? Oo. Para sa buong team yan. Para hindi lang halata. Oh. Parang quiet way ng panliligaw. Saan yun? Sa kanya yung pinakamadaming serving na binigay mo? Sa kanya yun. Ano yung parang ang gusto mong ma-achieve doon? Parang gusto mong makita niya na parang sweet talaga nitong si marunong magluto, ganon. Ganon yung parang, hello, cameo. We have a cameo. We're talking about relationships. Yeah. I'm gonna cook. Oh, okay. And cooking. Hi, Gino. We're talking about relationships. This is our first episode for the podcast. Oh. Anything good? Yeah. Well, yeah. Yeah, of course. Hey, I hope you're saying good things. Of course. All right. Hey, I'm gonna go cook. All right. Good job. Love you. All right. Love you. Hey, see you in a little bit. Bye. 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 Magluluto na siya. Pagka-uwi galing trabaho, magluluto. O, ganyan yung mga hahanapin nyo. Yung mga marunong sa sa bahay. Yeah. Asawa na lang kailangan, no? Asawa na. Di ba parang uso na yan ngayon, ang lalaki ang mas magaling magluto. Kasi yung kapatid ko, ganyan. Yes, kapatid ko. Asawa niya nagluluto kahit nagaling sa biyahe, galing sa pag-grab. Siya ang nagluluto. Diba? Karamihan naman, di ba, ng chefs? Lalaki. Yes. Majority. Lalaki. Yep. So, parang naalala ko tuloy, parang, dati kasi naalala ko yung cousin ko, parang kapag may nandiligaw, lagi niya sinasabi, dapat may spark. Pero feeling ko, siya na yung soulmate ko. May mga ganong level. Diba? Parang, grabe yung namin. Kumbaga, parang ang dami naming pagkakapareho. So, yung ba mga kino-consider niyo yun? Yung parang dapat ba may chemistry?
dapat ba you feel na parang there are butterflies on your tummy, ganyan. Kasi ako, para sa akin, like, na-excite ako if I feel na parang shocks. I have butterflies when I see this person. Pero come to think of it, if it's really love, dapat calm yung nafe-feel mo, diba? Dapat calm and parang you feel safe versus all the butterflies. But I think that's normal to feel naman when it's just normal. Diba? Yeah. Correct. Especially when you're younger, diba? Kasi hindi ka pa ganun parang yun yung ano mo parang yun yung naano mo sa social media and everything. Yeah. Pinibuild up nila yung mga kilig factor. Yeah. Pero in real life, when you get a bit mature, yun yung ma-realize mo na, you should look for something na more, it provides stability, di ba? Yung comfort and safe space. So, yes, this is the tita in you talking. Yeah. Yeah. Diba? I always give advice to my friends and everything. Pero, ano din kasi, depende I guess sa age. Then, kasi diba, nung mga bata-bata pa naman tayo, parang we get excited pa din naman. Like, let's say, kapag may naniligaw sa atin, merong naghahatid, may nagsusundo. So, parang part may stages talaga, diba? Yeah. Tapos, darating sa point na parang, tayo, mas gusto na natin na parang ayaw na natin yung sobrang pa-cute na ganyan. So, nagdedepende talaga sa age. Uy, may naalala si Ana kasi giggle pa. Hindi gano'n naman talaga. Oo, diba? Ako talaga. Share mo nga yung giggle. May pang-giggle. Hindi. Pag iniisip ko kasi nung syempre, di ba, late bloomer, nagkakaroon ka ng boyfriend. Syempre, yung isip ko pa noon, since first pa lang boyfriend. Hindi nga kasi talaga ako ligawin and then wala yan sa isip ko yung relationship. Parang idealistic ako una. Tapos after noon, after na ng first relationship, doon na nag-change yung perspective ko kung ano yung pagkakaintindi ko sa relationship. And the more na nagkakaedad ka, the more na nagkaka-age ka, doon mo na-realize na meron ka na talagang specific na gusto. So pag meron isang taong lumapit sa iyo or manliligaw sa iyo or magpaparamdam sa iyo, alam mo na kaagad kung ayaw mo o hindi. Kasi meron ka ng parang ano ba yung sinasabi ko niyo? 'Di ba may sinasabi sila na pagka matanda ka na daw wag ka daw masyadong mapili, masyado daw pihikan. Hindi ako ngayon na-realize ko hindi naman pala sila pihikan. Kaya lang sila hindi umaayaw kaagad sa isang tao kung naniligaw sa kanila. Kasi pag nag-age ka na, alam mo na yung gusto mo. So pag may nakita ka isang bagay na hindi mo gusto sa akin, syempre, it's a no na. Kasi meron ka ng standards na hinahanap eh. So, yung sinasabi ng pihikan na mga matandang dalaga ka na, pihikan ka pa, paano ka magkakasawa niyan? No! So, yung iniisip, no, hindi yan pihikan. It's just that, alam na nila yung gusto nila. Kumpara nung sa mga early age pa na parang, trial and error, parang, oo, diba? Ganun, diba? Pero ngayon, pag may edad ka na, you already know what you want. So, pag hindi mo, hindi ko gusto, hindi ko na gusto. Yes. Kaya ako natawa, kaya kasi totoo eh. Oo, totoo siya, diba? Kasi when you get, yung pag nagiging mature ka na, as you age, diba? Parang, you already know what you want. So, yes. Parang you don't wanna settle. Although, laging sinasabi na, hindi ka na makakapag-asawa. Umatol ka na. Parang, I don't wanna, I don't wanna settle for something na ipupukpok ko marami sa... kasing ganun mga matatanda. Diba? Yes. I'm sorry for the term. Wala tayong nothing against the matatanda. We all get older. Pero hindi kasi parang na yun sa sa Philippines na kapag ka nasa ka na medyo basta tumungtong ka na ng 30s or nasa late 20s ka na, kailangan dapat may steady boyfriend ka na, may fiancé ka na, you're ready to tie the knot, ganon. True. Kasi dun sa panahon nila, ganon siya.
So, expected like at a very early age, dapat may asawa ka na, so you're building your own family, and everything. Pero sa age kasi natin ngayon na we're in the female or the women, parang you work din yung kung ano yung worth mo. Hindi na lang tayo yung typical na may bahay na tinatawag. Alam mo yun? Tapos may mga ibang tao doon naman na, may mga ibang tao na, hindi ka na magkakaanak pag ganito ka na or ganyan, gantong edad ka na. And I was like, so what? Kasi hindi naman talaga lahat ng babae gustong magkaanak. Okay? True. Like me, personally, I mean, may mga pamangkin ako, I love my pamangkins and everything, but for me, ayoko ng sarili kong anak. And then makikita mo rin ng mga naglalakihan yung mga na parang takot din kasi akong na paano kung hindi ko madisiplina yung magiging anak ko the way I wanted it. Parang paano kung hindi ko naman sinasabi na lumaki akong perfect, no? Pero I came out to be a better person, I think, despite the background and everything. So yun. So ang pino-point out natin dyan ngayon is hayaan mo lang kung sino yung para sa iyo, yun yung magiging para sa iyo. Hindi mo kailangang magsettle sa mga lalaki na ito na lang kasi yung available eh. O kaya sa bahay namin, siya lang yung nanliligaw talaga since bata pa ako or whatever. Pero kung wala talaga, bakit? 'Di ba? Bakit mo gugustuhin bumuo ng pamilya sa isang tao na hindi mo heavenly mode lagi, parang ganyan. Pero yun nga, habang tumatanda tayo, okay, eto, nalagpasan ko na tong stage na to. So, doon tayo nag-a-advance. Pero may naglalaba ata habang Oo, meron. Yes, tapos na ba ang labahan? What happened? Habang nag-share si Jeremy, merong gustong maglaba ata. Andrew, meron. na, excited na maglaba. Correct. You were saying Jeremy. Yeah. So, yun. Involvement ng parents kapag, So, so yung parents, pero pag bata pa, nandun yung syempre, may say sila. Okay? Yeah. Lalo na kung nakatira ka sa bahay nila. Pero kung independent ka na, yun yung time na they could always give you an advice, pero it's still gonna be your decision. Pero kapag nasa bahay ka nila, nasa ilalim ng bubong nila, you have to listen to them. Same take ba, guys? Kayo? Yes, totoo. Tama naman yung sinabi ni Jeremy. Kailangan, pag bata ka pa, may guidance talaga ng parents. Hindi naman totally na yung, parang dapat pakinggan mo yung advice talaga ng magulang. Kasi hindi naman sila magkasabi ng something na mali para sa iyo, 'di ba? It's always na parang inaano nila na maging okay ka, dapat hindi ka masaktan whatsoever. Ganun. Yeah. Mas lalo na relationship pa pinag-uusapan natin, may involved na tao na hindi part ng family. 'Di ba? Yes. Correct. So kayo, important ba like kahit anong stage, like especially sa ligawan, is it important na ma-meet ng parents yung person na nagugustuhan nyo rin habang naniligaw pa or bago kayo maging kayo? Is it important? Yes. I think yes. Kasi para alam din ng magulang kung sino yung mga tao, paano kung, di ba? Especially nowadays or yung mga times na, di ba, maraming nangyayari nowadays, no? So, I would recommend that dapat alam ng parents kung sino yung naniligaw para at least may idea din sila at makilala nila yung tao. Kasi, yun ang, wala naman akong anak, pero yung kapatid ko, yung anak niya, may naniligaw, sabi mo sa akin kung sino naniligaw, kasi para at least alam niya. So, may idea siya. Yung hindi siya yung, mas gusto niya yung open sa kanya, yung kahit sino namang parents, gusto nila maging open yung anak nila para alam nila yung nangyayari sa kanila. So, anything na magkaroon ng problema, magagabayan nila. O kung halimbawa nalulungkot, pwede nilang gawa ng paraan para hindi maging malungkot yung anak nila. Ganon. I mean, that's the reason why may parents, kasi bata pa sila. So, hindi talaga ng guidance. Hindi din malaman ng magulang para at least hindi sila
hindi sila blinded sa kung ano yung nangyayari outside sa lang. bahay. The same way, So, diba? at saka sa feelings na. Yeah. Correct. The same way kasi, di ba, pag kaibigan, pinapakilala mo rin sa parents mo yung kaibigan. Yes. Lalo pa, if this is Yun. a special na Relationship, person or may relationship, Yes. di ba? So, involved. Si Drew, ganun din ba ang peg kapag lalaki? Gusto ba is, ikaw, gusto mo ba sa nililigawan mo, pinapakilala ka sa parents? Bago ka maglaba dyan. Drew? Drew? Are you there? O sige, mamaya na natin balikan si Drew. Mukhang pinaglalaba pa ni Mira yan. Baka nandiyan pa siya, bigyan natin siya ng chance. Pero ako, oppose ko lang, girl. Ako lahat ng kaibigan ko, pinapakilala ko. Kasi sigurado ako sa mga kaibigan ko. So, papakilala ko. Pero kapag yung lalaki, someone like new, hindi ko muna yan ipapakilala kung hindi ako sure doon sa lalaki. Because otherwise, it would just seem like you're just introducing just random strangers sa sa bahay. So pag sure ka na, so yeah, go ahead. Pero kapag lalo na ako kasi medyo strong yung personality ko and alam ko kaya ko yung sarili ko. So pagka kaya ko. Okay, pero pagka hindi. Tsaka hindi ako yung parang iiyak ako sa nanay ko or iiyak ako sa tatay ko. Hindi ganon. Parang hindi, gano'n. So, papakilala ko yan. Pag sure na talaga na, okay, ganito. Or nakilala ko na. Mahirap kasing magpakilala, tas parehas kayo, sabay nyo na nakinikilala yung lalaki or yung babae. So, ako naman sa akin, parang sa ligawan stage, pag inaalala, ang dami no, lalala. Dami? Ang dami ko, hindi inaalala ko, inaalala ko. Yung ligawan stage, nakilala ng parents ko kasi pumupunta sila sa bahay para manligaw. So parang hindi ko siya para ipakilala na ay special to sa akin. Ito na, alam mo yung feeling ko sasagot. Hindi ganon. So nakilala sila ng parents ko kasi umaakit talaga sila ng ligaw sa house. Ligaw. Kasi nung medyo kabataan ko, it's either hatid sundo ako sa school or naka-school bus ako. So walang opportunity na parang lalabas para, alam mo yun, magkita sa labas or something, kumain sa labas na para magkakilalan. May nagka-cameo na naman sa akin. So talagang pumupunta sila sa bahay. Oo. So parang ang dating is nakakatulong somehow yung mom ko na screen. Mas screen, kumbaga. Parang na-realize ko na lang yun later on na parang my mom helped me screen the people na dapat ma-involve sa akin or magkaroon ako ng relationship. Although, syempre, mommy ko strict nun. Lahat yun, hindi pwede. Kasi ginagawa ng mommy ko, kinakausap niya pala na wag masyado pang bata, wag ka nalang bumalik dito, focus kayo sa school. So ako naman, yung self-esteem ko nung time na yun, bumaba. Kasi parang feel ko, naniligaw, pumupunta sa bahay, ba't parang hindi na bumalik? Kasi pala, ini-screen na. So kumbaga, parang kaya nakikilala nila. Parang ganon. Tapos binabasa pa ng mommy ko yung diary ko. I think screen siya ni mommy mo. I don't think it's screening. I think it's just because she thinks you're still young. Kaya hindi na pinapabalik. Because I'm sure one or two of those kids are good kids. Are good kids. Pero syempre dahil masyado pang bata, yun. Kaya wag na munang bumalik. Correct. At saka, ilang taon yun? Ilang taon yung mga yan? Kasi may high school, college. Kapag naniligaw high sa school, bahay. College. From high school and then going to college. Yung earliest ng yung pinakabatang high schooler na pumunta sa bahay nyo. I think second year high school ako. May pumupunta na okay, sa so that's 14 years old. Masyadong bata yung ang lakas ng loob ng batang yon para pumanik ng ligaw. Fourth year na kasi siya nung naalala ko. Ganun. Mas Fourth year na mag-college na. So talagang po. Tapos naalala ko pa, pumunta yun sa bahay na naglalaro pa nga ako ng Barbie. Oo, ganun, diba? So yun. Pero nung pagdating ng college naman, parang nakikita ko na kapag merong gusto si mommy,
may bumabalik-balik. Tapos, yun na yung nakikita kong kumbaga, pag pupunta sa bahay, bibigyan niya ng snacks, gano'n. May level eh. Merong iba na hindi niya papansinin. Meron bibigyan lang ng snack. Meron naman i-invite na parang, dito na kayo maghapunan. Or dito ka na maghapunan. So, nakikita mo yung leveling ng paggusto ng mom, diba? Pero I think nangyari yun, yung parang pinakain na sa house talaga. College na. So, yun. So, anyway, yun yung mga take natin, diba? Sa kapag involvement ng mga parents or mas nakakatanda kapag dating sa dating. Ano naman yung parang, kasi ngayon, diba? I mean, lahat naman ng panliligaw, hindi lang naman yung girl ang nagde-decide kung stop na or friend zone. Yung guys din, nakakapag-decide sila kung gusto nilang ituloy yung panliligaw or hindi. So, dyan nga nangyayari yung mga ghosting, diba? Or dyan din nangyayari yung mga parang, mawawala na lang bigla, or yung pala, meron iba pa palang nililigawan. Ano yung take nyo dun sa mga ganun? Yes, my love. I know. Ba, naka-experience kayo na nag-ghost kayo? Ganyan. That type nyo na yung guy, tapos nag-ghost kayo? Hindi pa. Ghost ako, hindi ko na-experience yung ghosting. Wala din ako. Ganyan. Tsaka hindi ako niwala sa ghost. Sorry. Ibang ghost pala ito. Huwag na magtakutan ha. Kasi pumasok na sila sa kwarto. Ayoko ng ibang topic ng ghosting. Diba? Pero kayo, ano take nyo dun sa ganun? Kung hindi nyo na-experience yun. Sa ghosting. Wag yun seryosohin. Kasi parang kung ginost kayo, ibig sabihin hindi decided or hindi seryoso sa inyo yung tao. Wag niyong pag-aksayahan yung oras niyo sa mga taong hindi seryoso sa inyo. Not worth it. Yeah. Advice sa mga younger, younger generation. Younger generation. Kasi feeling or ko sa, yung ghosting or sa na mga uso late dahil bloomers. sa technology. Oo. Late Kasi bloomers. diba, parang may iba dyan na parang sa una, sige, or sige, pandemic. Dahil feeling ko dahil sa technology, parang minsan sabay-sabay kayong, diba, sa sobrang convenient nga ng technology, sabay-sabay kayong kausap, ganyan. So maybe, yun, nakakita siya ng mas, yun yung gusto niya i-pursue. So, kung ikaw sa receiving end ng ghosting, dapat parang, so what? Parang it's okay nga na you moved aside so that the other, diba, na more, compatible people will be able to, correct. So, kumbaga, sa mga girls lalo na, chill lang kayo, huwag kayo masyado magpa-apekto. Yeah. True. Sige, go, Ana. Hindi kasi meron akong friend na ganyan na parang yan sa ligaw-ligaw, ganyan. Actually, lalaki siya, nanligaw. Parang nag-date pa sila, okay sila. Kunyari, ngayon sila nag-date. Hindi actually, kunyari ngayon yung date nila, nag-date sila. Tapos, after that, akala niya okay lahat. Kasi everything is good. Parang the next day ba or the second day, parang wala na siyang wala nang balita, ganyan. So parang siya, down, ganyan, malungkot. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, okay ka lang, sabi niya. Kasi ganyan, sabi ko, ganun ba? Huwag ka mag-alala, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Isipin mo na lang, blessing in disguise. Kasi isipin mo kung naging kayo, tapos gaganyanin ka niya. Di ba mas masakit yun? Mas maganda yung ngayon pa lang, alam mo na, nasaktan ka. Hindi pa kayo. Friend. Sabi ko sa kanya, na-save ka na sa time, sa pera, tsaka sa effort. Kasi kung halimbawang hindi ka niya ginost, tapos ngayon nagpatuloy yun, tinuloy mo pa yung panliligaw mo, gumastos ka pa sa kanya, nag-effort ka pa, tapos 'di ba, naging kayo tapos hiwalayan ka niya, mas masakit. Kaya pasalamat ka na kay Lord na ngayon pa lang nalaman mo na ganyan ang ugali niya. Sabi niya,
Sabi niya, Ana, thank you. Parang gumaan yung pakiramdam ko ngayon. Sabi niya sa akin gano'n. Kaya yun. Ako, Kaya, I think din, so mas okay yung parang, gano'n. yes, agree naman ako dyan. Pero ako, parang sa ghosting, sa ligawan ha, parang, kasi, like for example, lalaki, di ba, nanliligaw. Usually kasi sinasabi ng babae, na-ghost ako, ganyan. Parang kasi hindi ko ma-picture na ang lalaki magsasabi sa babae na, hindi ko na itutuloy ang panliligaw sa'yo, ha? Hindi na kita, ayoko nang ituloy ito. Parang, gets nyo? Meron bang, parang ang hirap isipin yung ganong scenario. So, yung mga guys, instead na sabihin na gano'n yung nafe-feel na, wag na, hindi ko natutuloy, whatever reason, hahayaan na lang nila na mag-fade sila. For me, ewan ko, meron bang ganun kayong alam na scenario na, ay, yung nakitang ligawan, di na kita pupuntahan. May ganun ba? Meron naman kasing ibang guys na hindi naman nila sasabihin sa'yo na, uy, liligawan kita ha. Hindi naman ganon. It's automatic that they would do things for you kasi they feel like it. Okay? Yeah, so when they stop doing na dati gusto nilang ginagawa sa'yo, but then they wake up one morning and it's like, oh, I don't feel like doing it anymore. Right? We can't really blame them for feeling that way. So, total, hindi naman kayo. So, I don't think there's any harm doing that because he did it wholeheartedly before, pero he doesn't feel like doing it anymore. We can't really force him to keep on doing it, you know? So, walang ano. Ngayon, kung may feelings ka pala para dun sa tao na hindi mo na i-express nung habang nanliligaw sa'yo, well, that's on you. Exactly. Diba? Right? Because I'm sure the guy in what do you call this? In one occasion or whatnot, na-express niya na special ka sa kanya. Pero during that courting period na na-express niya na importante ka sa kanya, hindi mo siguro na-reciprocate yung feelings or whatever. Siguro parang feeling niya, wala namang ano to, matagal na ako nanliligaw, yung effort ko parang hindi man lang na ano, parang hindi rewarding para sa kanya. So minsan, mawawalan talaga ng gana yung tao and we can't blame them for that. Hindi naman kasi nakokontrol ang feelings and emotions. So, kaya nga ako din yung ghosting para sa akin, shouldn't be taken so negatively. Diba? It just really happens, lalo na sa stage ng ligawan or ng courtship. It happens, right? So, yun. So, pag tayo ba, parang is it better ba? Kasi kanina pinag-usapan natin, diba, iba-ibang mga ways na panliligaw, ganyan. Tapos, may old school na way. Meron din naman na new school style. Ano pina-prefer nyo? Or can we combine it? Pwede bang better? At kung gusto nyo makombine, ano yung mga good points sa old school na pwedeng i-integrate sa new school style? Parang gano'n ang panliligaw. Maririnig to ng mga future kids, pamangkins natin kasi if they're already following the page. So, ano masasabi nyo? Kayo, anong point of view nyo pagdating sa mga ganyan? Ako cliche lang siguro, but always follow your heart and I'll always go for the person who's genuine, who has genuine intention towards you. Other than that, yung iba kasi feelings lang yan. Some feelings are momentarily, some are not. So probably stick on those feelings na medyo naglilinger yung ganong klaseng effect. Kasi pagka hindi, kunyari, kinilig ka today, hindi ka na kinilig tomorrow, mag-isip-isip ka muna bago ka get into deeper, sa relationship. So, yun. So, pagdating naman sa ligaw-ligaw, as I've said, hindi kasi nga ako naniniwala masyado sa art of courtship. It's really more on how you feel, how the other person feels, tapos, kung paano kayo together, yung chemistry nyo, yung spark nyo together, are you happy together, yung mga ganong scenarios. So kung ano yung sa tingin mo okay sa'yo, gawin mo, parang ganon. Pero yung sa ligaw-ligaw, but just be yourself.
Wag tayo mang-fake na, I'll go extravagant this day just to please you, ganyan. Tapos after a while, wala na. Puro-puro lang pala sa simula. Correct. Parang both ways yan, di ba? More on dun sa tao. Yes. Na dun sa hindi dun sa, basta more on feeling siya. Parang siya, kumbaga, yun nanliligaw at nililigawan, dapat they stay real. Di ba? Yeah. Kumbaga parang, at least, no surprises na parang, shocks, ba't ganito? Or no comparison whatsoever pag naging together na. Diba? Yep. Girls, kayo, anong nyo dyan? Diba? Ano ba? Is it the old or the new? I think, for me, maganda din yung combination. Parang, syempre you can't rely on just like technology alone. Yeah, diba? For sure. Iba pa rin syempre yung face to face, yung makikita mo talaga kung genuine ba yung makakaramdaman mo yun or maybe it's just me. Pero parang ako kasi pag kaharap ko yung tao, yung parang makikita mo the expression basta yung ayang hirap i-explain, pero ma-sense mo kung sincere. Mas nababasa mo yung signals. Right. Mas maramdaman mo kung sincere ba or mararamdaman mo na parang, ini-adjust lang ako nito, fake. Parang fake yung, alam mo yung parang pinaplastic lang ako nito. Parang gano'n. So parang for me, mas maganda yung combination. At saka, parang gano'n. Mas maganda pa. Swerte nga yung mga generation ngayon kasi they have the best of both worlds. And andito tayo mga titas and titos of Manila or in the US. Hello, Jermaine. Parang andito tayo para at least mag-share ng advice sa kanila. Yes. Kaya kayo mga dyan, mga followers and viewers. Correct. Yung mga titos and titas nyo. Oo. Kumbaga parang ako rin, both worlds, I think, mas preferred ko din. At saka ang dami kasi ngayon na sobrang creative pagdating sa panliligaw eh. Even nga yung mga proposals, we didn't have that. Alam mo yun? Ngayon talagang may eksena ng mag-propose kapag magde-date kayo for prom or whatever. Kumbaga maraming... You like that? Diba? You like the idea? I like the idea of proposals. Kasi two of my boys nagganon eh. Nag-proposal talaga sila dun sa i-date nila. And it's super cute, kumbaga. So, super major effort in yung actions. Like, gumawa sila ng gumawa talaga sila ng parang yung ipopost, tapos kumuha sila ng place, they set it up with flowers and everything, ganon. I think it is cute kapag yung pagpo-proposan mo is you really feel na sasagutin na ang sagot ay yes. But if it's not, I think nakakahiya. Pag nag-no, turn down. Parang pag nag-propose ka, like an engagement proposal, right? Kapag ka sinabing no, it's like, damn. Yeah. Right. So, it is cute kapag ka alam mo na yung sagot is positive. Right. But if it's not, I would suggest, wag ka na mag-ganon. I think most guys naman, they won't make such an effort. The extra especially effort. Kapag proposal, if they feel na parang ang tagilid ako dito, ganyan. Yeah. So, diba? So, I think it's more of the extra effort. Sure. Kasi may mga guys din na sobrang kumpiyansa sa sarili. Yeah. So, that's on them na. Kung gusto nilang i-risk. To embarrassment and Kung gusto nilang i-risk, diba? Yeah, because there are guys who are like really super cocky, and then they would think, "Oh, this girl is into me." Blah blah blah. I was like, "What the f?" Another topic natin yan pagdating na sa mga relationships. Kasi di ba 3-part series nga to? So, medyo exciting din kasi ngayon diniscuss natin yung mga ligawan, etc. Tapos, siguro sa next episode natin, yun na yung part na parang kapag nasa relationship na yung mga challenges, etc. So, siguro better if kasama na natin si Mira next time and si Tita Ann. And Ate Ann, Tita Layla.
Yes, diba? So, yun. So, we only started with our Facebook page about 2 weeks ago, I think. So, ngayon medyo meron na medyo nagbi-build na yung mga friends natin na nagpo-follow ng page. So, everyone na nagpo-follow na ng page, thank you so much. Thank you so much. And then, we will post this na. When are we posting this pala? In a few days? Para makita na ng mga friends natin. It's gonna be really exciting kasi parang sa mga susunod or sa mga magiging episodes din natin, magkakaroon din tayo ng mga guests sa podcast. So I think it's gonna be really exciting to see other opinions. Kumbaga, hear our friends' opinions about certain issues and certain things, diba? Sure. So, yun. Ending na tayo, guys. Sana may napulot sila sa atin. I think naman meron. You think? I think lang. Hindi ka sure? I think lang kasi I'm entitled to my own opinion. Exactly. But anyway, sige, so sa next na natin na episode, guys, thank you so much. What's the next episode? Ano ba yung next episode natin? I think ang magiging next episode natin would be like yung mga couples na. Like, comparison ng then and now. Has love changed, etc. So, yun. Abangan nila yun. Okay. Hopefully, by next episode, medyo umayat na din ako. Kasi kitang-kita ko yung braso ko dito. Pwede ba i-edit to, Drew? Yan. Kaya naman yung braso ko. Sa closing spiel na ba tayo? Ine-edit naman to ni Drew, di ba? I-edit ni Drew. Yeah. Andiyan ba si Drew? Drew, dapat maganda. Ang hina mo kasi, Drew. Ano na nilalabahan mo, Drew? Yung decolor o yung ano? Decolor na? Ay, maganda tayo closing spiel na thanks. Ano ba? Ano bang closing spiel natin? Na parang parang thanks for joining us. See you at the pond. Thanks for joining us. And we should add to like parang kung meron kayo natutunan sa amin, you could share, and subscribe, keme, something like that. Sige. So, ano yung nating ending spiel natin? Thanks for tattling with us. Till our next episode. Bye. Bye.